voices compete for your attention. Fear whispers, doubt argues, the world screams. There even comes a moment when the noise gets so loud, it feels like they're winning. But then the author steps into his story. In the quiet of the tomb, death lost its grip. Light broke through like a shout in the shadows, like dawn sprinting into a world that forgot what hope looked like. A stone rolled back, a savior stepped out, a promise was fulfilled. The same power that conquered the grave, that told death to sit and be silent, now pulses in us. So when the world tries to come and steal what was already paid for at the cross, we remember that they do not have the final say. He does. Inaanyahan ko po kayong tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia. Kung meron po kayong dalang Biblia, kung wala naman po, pwede niyo pong sundan yung nasa screen. So, basahin po natin ang salita ng Diyos sa mga taga-Korinto 15:35 hanggang 58. So, sabi dito, maaring may magtanong, paano muling bubuhayin ang mga patay? Anong uri ng katawan ang matatanggap nila? Mga mangmang, ang inihahasik na binhi ay hindi mabubuhay hanggat hindi ito namamatay. At kahit anong binhi, ang itanim mo, trigo man o ibang binhi, magiging iba ang anyo nito kapag tumubo na. Ang Diyos ang nagbibigay ng anyo sa binhing iyon ayon sa kanyang kalooban, at ang bawat binhi ay may kanya-kanyang anyo kapag tumubo na. Gayun din, hindi lahat ng katawan ay pare-pareho. Iba ang katawan ng tao, ng hayop, ng ibon at ng isda. Iba din ang anyo ng mga nasa kalangitan at ng mga nasa lupa, at ang bawat isa ay may kanya-kanyang kagandahan. Ang kagandahan ng anyo ng mga nasa kalangitan ay iba sa kagandahan ng anyo ng mga nasa lupa. Iba ang ningning ng araw sa ningning ng buwan, at iba rin naman ang ningning ng mga bituin. At kahit ang mga bituin ay may iba't ibang ningning, ganyan din ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit kapag ito'y muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. Kapag inilibing, ito'y walang karangalan at walang kakayanan. Ngunit kapag muling binuhay, ito ay may kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang katawang inilibing ay pisikal, ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y espiritual na. Sapagkat kung mayroong katawang pisikal, ay mayroon din namang katawang espiritual. Sinasabi sa kasulatan, ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay, ngunit ang huling Adan na si Kristo ay espiritong nagbibigay buhay. Hindi ang espiritual na katawan ang nauna, kundi ang pisikal. At pagkatapos noon, ay ang espiritual naman. Ang unang tao na si Adan ay mula sa lupa, nilikha mula sa alabok, ngunit ang pangalawang tao na si Kristo ay mula sa langit. Katulad ng taong mula sa alabok, ganon din ang katawan ng mga tao sa lupa, at katulad ng tao mula sa langit, ganon din ang magiging katawan ng mga taong nananampalataya sa Kanya. Kaya, kung paanong ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan mula sa alabok, darating ang araw na ang katawan natin ay magiging katulad ng kay Kristo na mula sa langit. Mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin. Ang ating katawang binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang katawang ito ay nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyong isang lihim.
Hindi lahat sa atin ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan sa isang iglap. Sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga nabubuhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? May kamandag lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan at may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil sa kautusan. Ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Maging masigasig kayo sa paggawa para sa gawaing pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon, sapagkat alam ninyong hindi masasayang ang paghihirap para sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa hapong ito na ibinigay niyo, Lord. Salamat sa every opportunity, God, na pag-aralan ng inyong salita. Dalangin po namin, God, that Lord, bigyan niyo kami ng pusong bukas sa inyong salita, pusong obedient sa gusto niyong sabihin sa amin, pusong teachable, Panginoon. And I pray, God, na sa araw na to, Lord God, we rebuke all the works of the enemies, Lord God. You've said that whatever we bound in heaven will be bound here on earth. And right now, Panginoon, pinapawalang kapangyarihan namin ang anumang gawa ng kaaway, Panginoon. Kayo ang mag-glorify, samahan niyo kami, Panginoon. And ang dalangin ko rin po, Lord, sa aking pagsasalita, Lord God, itago niyo po ako sa inyong likuran. Gamitin niyo po akong mouthpiece, Panginoon, na madala ang mensahe para sa amin, Lord. Salamat, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede na po kayong maupo. Ayan. Yan, magandang hapon po sa ating lahat. Yan. Welcome po sa ating 4 p.m. Tagalog service. Actually, challenge siya sa akin kasi sabi ko Tagalog. Sabi ng asawa ko, English nga, hindi ka rin marunong eh. Tagalog pa, yan. So nakakatuwa lang, kumbaga parang sabi ko, ako si Kuya J, and kami usually nagsaserve po kami sa kids. So talagang ang puso namin mag-asawa, kasama ni na Roland, ni na Pichi, nandun talaga sa mga bata kasi sila yung future ng ating generation, di ba? So, meron po ba tayo ngayon dito na first time po nakadalo? Pwede pataas nga po ng kamay. First timer. Ayun, si Kuya, si Ate. Uy, ayun pa. Wow, ang dami. Si Kuya Oli. First time ulit. Ayan. So, welcome po dito sa Victory Tagaytay West. And ang dalangin po namin is hindi po ito yung huli. Una at huli nating pagkikita dito. At ito po maging hindi naman panghabang buhay, parang naman, di ba? Mas matagal pa tayong magkasama at patuloy na lumago sa ating pananampalataya. So dito po sa Victory, dalawa lang po ang ating ginagawa. We honor God, we make disciple. Di ba? Binibigyan natin ng kapurihan ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. And at the same time, binabahagi natin, ang hirap magtagalog, ibinabahagi natin ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang kaligtasan na natanggap natin sa ibang tao. Okay? So, nasa huling yugto na po tayo, linggo, ng ating series, The Final Say. So ang layunin po ng ating series ay maihanda at matulungan tayo na tumayo sa ating pananampalataya, anuman ang kalagayan ng ating buhay. At maintindihan natin na lubos at ma-appreciate natin yung totoong ibig sabihin ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Yung kapangyarihan na napagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan, yung kapangyarihan na bumuhay sa Kanya mula sa pagkamatay, ito rin po yung kapangyarihan na meron tayo.
Napaka-importante po na alam natin ang ating identity or pagkakakilanlan kay Kristo. So layunin po ng series na ito na makita at maunawaan natin paano yung pagkabuhay ni Jesus ay bumabago ng buhay ng tao. Na-experience na, meron po ba ditong binago na ng Diyos? Taas nga po ang kamay. Wala. Hindi, yan, nakataas na. Okay. Di ba? Lahat tayo binago ng Diyos. And makikita rin natin dito na yung pagkabuhay na muli ni Jesucristo, ito yung nagpatatag ng ating pananampalataya. Ito yung nagbigay sa atin ng pag-asa. Ito yung nag-establish ng pagkakakilanlan natin. At ito rin yung tunay na misyon na meron tayo. So sa unang linggo ng ating series, yan, ay pinag-usapan natin sa aklat ng Korinto na isinulat ni Pablo, ilang taon matapos niyang lisanin ang iglesia ng Korinto, nabalitaan ni Pablo na ang ilang nakababahalang balita sa iglesia, na puno sila ng pagmamataas at hindi na nila pinapansin yung sexual na immoralidad na nagaganap sa loob ng iglesia. Hindi rin nila ginagamit ng sa tamang kaayusan ang mga kaloob ng Espiritu. At mali din ang kanilang pagkaunawa sa pangunahing doktrina ng Kristyanismo. So ito po yung kalalagayan ng mga taga-Korinto nung sinulat ito ni Apostol Pablo. Tapos sa unang linggo, pinag-usapan natin yung pundasyon ng ating pananampalataya ay kay Kristo. Sa kanyang muling pagkabuhay, pinatunayan niya na anak siya ng Diyos, at dahil sa kanya, naranasan natin ang totoong realidad ng buhay, na tayo ay ligtas at may buhay na walang hanggan. Lahat po ba tayo naniniwala na meron tayong buhay na walang hanggan? Di ba? Ang buhay po natin hindi natatapos pag tayo'y namatay. Ang tunay na buhay nagsisimula pag tayo'y namatay at muli tayong binuhay sa pamamagitan ni Jesucristo. Napaka-importante po na alam natin yun. Na hindi lang tayo nagpe-prepare sa buhay para sa pagtanda natin. Di ba? Memorial plans, ano pa? Casket, anong Tagalog sa kabaong. Di ba? Minsan may mga ganun tayo eh. Retirement plan. Pero kung titingnan natin bilang Kristiyano, ang buhay ay higit pa kung ano yung meron tayo ngayon dito sa lupa. Sojourners lang po tayo, manlalakbay lang po tayo dito sa lupa. Dadaanan lang natin to. This is our training ground doon sa totoong patutunguhan natin sa langit. Sa ikalawang linggo, pinag-usapan naman po natin na ang pag-asa natin ay nasa kay Kristo. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapatunay ng katotohanan at kredibilidad ng salita ng Diyos. Di ba? Maaasahan natin kung ano yung pinangako ng Diyos sa kanyang salita. At dahil dito, nagkaroon tayo ng pag-asa sa kabila ng kaguluhan sa buhay at kahit sa kamatayan. Kaya nabubuhay tayong may lubos na pag-asa anuman ang nararanasan natin at mararanasan pa natin dito sa buhay natin sa lupa. Tama po ba? Sa ikatlong linggo, pinag-usapan naman natin tagumpay. Na ang tagumpay natin ay nasa Kristo. Ang kanyang muling pagkabuhay ay nagbigay katiyakan ng tagumpay laban sa kasalanan, laban sa kamatayan, at sa lahat ng gawa ng kaaway. Sa pamamagitan ni Jesus, di na tayo alipin ng kasalanan. Pinatawad at malaya na tayo sa ating kasalanan. Di na natin dapat katakutan ang kamatayan. Kasi napagtagumpayan na ni Jesus yun. And tayo, mapagtatagumpayan din natin yun. Pero wag muna ngayon. Tama po ba? Meron po ba ditong gusto na ngayon na? Di ba lahat tayo, yes, haharapin natin ang kamatayan. Alam natin, Lord, may pinagagawa ka pa sa amin. Marami ka pang pinagagawa. Chill ka lang dyan, Lord. Darating tayo dyan. Di ba? Sa ika-4 na linggo, ang pinag-usapan naman natin ay ang layunin. Ang ganda lang nito kasi pag titingnan mo, in-establish, sa first week, in-establish yung pundasyon, di ba? Binigyan tayo ng pag-asa, ipinakita sa atin na may tagumpay tayo sa lahat ng gawa ng kaaway. Sa ika-4 na linggo, may layunin.
Hindi ito parang ibibigay sa iyo ni God ang lahat ng kailangan mo, tapos wala lang. Lahat ng ibinibigay sa atin ni God, pag-asa, kaligtasan, kaligayahan, ang purpose po noon is to share it to other people na walang pag-asa sa buhay. Na makita nila ang katotohanan na mayroong pag-asa. Na ang pag-asa sa buhay, mararanasan lang nila, ang tagumpay sa buhay, mararanasan lang nila pag meron silang relasyon kay Jesucristo. At sa linggong ito, ang pag-uusapan po naman natin ay ang ating patutunguhan. Yan. So sino po ba dito ang mahilig mag-travel? Taas nga po ang kamay. Mahilig mamasyal. Yan. Di ba kami, linggo-linggo po, lagi kami nag-out of town. Wow. Kasi taga-Indang kami, pumunta kami dito sa Tagaytay, so out of town na po yun. Di ba lahat tayo, di ba mahilig tayong mamasyal, mahilig tayo mag-travel, di ba? Tapos, ang nagiging, minsan nga gusto natin, araw-araw na lang, pwede bang araw-araw na lang, mamasyal na lang tayo? Pwede bang araw-araw mag-travel na lang tayo? Huwag na tayo magtrabaho. Yung trabaho talaga, nakakasira ng lakad yan eh. Yung mga ganun tayo minsan. So lahat tayo, pare-pareho tayo kasi gusto natin, marirefresh tayo, marirenew yung mindset natin. So, ang tanong ko po is, ano ang pinaka-importante at pinakamasayang bahagi ng pamamasyal or paglalakbay? Yan. Kasi lahat tayo namamasyal, lahat tayo gusto natin, nagta-travel. So anong purpose? Ano yung i-enjoy natin, di ba? Una, siyempre, mga tanawin, di ba? Kung mahilig tayo sa kalikasan, di ba, mga sceneries, mga kabundukan, karagatan, at anong mang tanawin na maganda sa ating paningin. Pangalawa, siyempre, pagkain. Sabi ng iba, hindi nga. Di ba, pagkain. Siyempre, pag nagta-travel tayo, maganda, meron tayong pagkain. Na-enjoy natin yung iba't ibang pagkain sa iba't ibang lugar sa murang halaga. Dinuktungan, di ba? At ang panghuli, di ba, siyempre, bagong experience. Ito yung tipo ba na pagkatapos mo, pagka-uwi mo, tuwang-tuwa ka, gusto mo siyang i-share sa mga kaibigan mo, ang ganda na napuntahan namin, ito yung picture. Di ba? Puno na yung storage ng cellphone mo sa dami ng picture. So, magkukwento lang po ako, nung taang March, nakakatuwa lang po kasi nabigyan kami ng privilege na pumunta sa Palawan. So, Nung time po na yon, po siya parang, nireserve namin sa Tamababi, June of last year. Tapos, kinuha namin siya March na nakapunta kami sa murang halaga, di ba? Adventurous kami. Tapos DIY. Wala kaming booking. Basta pagdating doon, tsaka na lang tayo magbubook. Lagi namin sinasabi sa mga anak namin yon, para po sa inyong kalaman, ang mga anak po namin ay lahat ay babae. Pero tinuturuan po namin sila na, yes, sige, pwede tayong mamasyal, pwede tayong pumunta sa iba't ibang lugar, pero bawal lang maarte. Di ba? DIY tayo. Adventurous tayo, di ba? Pinaganda pa yung adventurous, nagtitipid lang. Di ba? Tapos, so, ang sinigurado lang namin, dapat maayos yung biyahe namin. So, galing sa bahay, may naghatid sa amin sa airport. Pagdating sa airport, sumakay kami ng airplane. Di ba? Pagdating sa airport, alam niyo po ba yung pinaka-ayaw ko na experience sa aeroplano? Yung take-off at saka landing. Alam mo yung feeling mo na nagiging manananggal ka na nahahati yung katawan mo sa dalawa? Yung gano'n, na minsan napapasigaw pa ako eh. Pero during that time, ang galing nung piloto. Talagang sobrang smooth. So sabi ko, Lord, thank you. Grabe, na-enjoy ko tong biyahe na to. Tapos, okay, touchdown, Puerto Princesa. Ang pupuntahan po namin, El Nido. Just to know na from Puerto Princesa, kailangan mo pang mag-van. Papuntang El Nido, 5 to 6 hours. Na ang takbo ng sasakyan ay 100 to 120 kilometers sa sigsag na daan. Alam mo yun, naalala ko nung sabi ko, okay na, pagsakay namin ng van, na, ang bilis ng takbo. Tapos sigsag. Tapos binigyan pa kami ng opportunity nung driver nung van, kami mag-asawa, doon kami sa harap nakaupo. Di ba? So parang alam mo yung kitang-kita mo siya, tapos alam mo yung bawat liko, na para pag tinitingnan ko, pag binitawan nito yung manibela, bangin ang pupuntahan namin, 100 to 120 ang takbo. Tapos,
Naalala ko yung kwento ni Pastor Rico yung nag-preach kanina. Sabi niya, pag every time parang natcha-challenge siya, or natcha-challenge yung buhay niya, kinakanta niya. Alam niyo yung kantang The Goodness of God? Di ba? All my life you have been waiting. Di ba? Alam mo yung parang kada tugtog ng talagang, sabi ko, Lord, kayo nang bahala. Yun yung pinakamahabang 5 to 6 hours na travel na naranasan ko. Kasi sa simula pa lang, gusto ko nang marating yung destinasyon. Pero natuwa lang, nung narating namin yung destinasyon, na-enjoy namin yung view. Hindi ito para ipagmalaki sa inyo, pero ang sinasabi ko lang dito, alam mo yun, in every opportunity na mag-travel, puntahan ng ibang lugar, ma-enjoy yung lugar na yun, there will be trials. Katulad ng sa amin, sabi nga ng asawa ko, Kuya, ang gusto namin marating El Nido, hindi ospital. Kasi talagang nakakatakot. Pero pagdating namin doon, na-enjoy namin siya. So, di ba, ang pinaka-importante at pinakamasayang bahagi ng paglalakbay ay pag narating mo na yung iyong patutunguhan, yung iyong destinasyon. Na kahit anong hirap at pagsubok ang naranasan natin papunta doon, may enjoy natin siya pag nandun na tayo sa ating destinasyon. Ganon din po ang buhay natin kay Kristo. Di ba? Itong buhay natin ngayon, hindi ito yung destinasyon natin. Kaya nakakaranas tayo ng hirap. Meron po ba dito nahihirapan? Ako lang? Diba? Lahat tayo nakakaranas ng hirap at pagsubok sa buhay. Kasi nandito pa tayo sa mundo. Hindi ito yung destinasyon natin. Ito yung ating training ground. Ito yung lugar kung saan hinuhubog ni Jesus ang ating pagkatao para mai-ready niya pagdating sa ating final destination. 5 na ba yun? Di ba? So ngayon, titingnan natin, at ito yung pag-uusapan natin sa hapong ito. Puntahan natin yung ating text. Yan. So sabi dito sa 35 to 37, maaaring may magtanong, paano muling bubuhayin ang mga patay? Anong uri ng katawan ang matatanggap nila? Ang sagot ni Pablo, mga mangmang. Grabe, no? Nung binabasa ko, sabi ko, ang rude. Sabi ko, ganito ba talaga yung mga disipulo? Walang filter? Di ba? Walang sugar coating pag nagsalita. Mangmang. Ang bigat kasi nung salita na mangmang, di ba? Dito kasi, kung titingnan natin, yung mga tao dito sa Korinto, sabi ko nga kanina, mali ang pagkakakilala nila sa Diyos at mali rin ang pagkakaintindi nila sa buhay na walang hanggan, sa pagkabuhay na muli. So, titingnan natin, kung babalikan natin yung naunang verse sa 35, which is 34, tama po ba? Akala ko mali eh. Diba? Sabi dito, magpakatino kayo at itigil ang paggawa ng kasalanan. Sinasabi ko ito para mahiya kayo sa inyong sarili. Grabe. Dahil may ilan sa inyo na mali ang pagkakakilala sa Diyos. So kung titingnan natin, kaya nasabihan ni Pablo ang mga tao, nung nagtanong sila, ano ba yung pagkabuhay na maguli? Kasi mali ang pagkakakilala nila sa Diyos. Mali ang pagkakaalam nila sa pagkabuhay na maguli. So dito, kung titingnan natin, parang ang rude ng sagot ni Pablo. Tama po ba? Kung sa Facebook yan, ang sagot yan, aray ko. Di ba? Aray, alam niyo po ba yun? Aray ko. Pero kung magdidigdip tayo dun sa sinabi ni Pablo, hindi siya para kutyain or maliitin ang mga tao sa Korinto. Kasi ang sabi niya, pinapaalalahanan niya ang mga taga-Korinto, dapat alam nyo na yan. Dapat hindi na ganyan ang tanong ninyo. Dapat tama na ang pagkakakilala nyo sa Diyos at ang pagkakaunawa sa muling pagkabuhay. Bakit? Kasi member na sila ng church eh. Diba? Sa atin ganun din po. Minsan, pag bago tayo, pwedeng hindi pa ganun kalalim ang pagkakaintindi natin sa salita ng Diyos. Pero hindi po pwede na mananatili na lang tayo na ganun. Mai-stagnate tayo. Ano bang Tagalog sa stagnate? Basta yun na yun. Di ba? Na hindi na tayo lalago. Ang kailangan natin, magbabasa tayo ng salita ng Diyos. Kasi sa salita ng Diyos, lalago ang ating pananampalataya, mas makikilala natin si Kristo, at mas makikilala natin ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Ngayon,
So sabi dito, at para mas maintindihan nila ang tamang kahulugan ng muling pagkabuhay, nagbigay ng halimbawa si Pablo. Sabi doon, ayun, ang inihasik na binhi ay hindi mabubuhay hanggat hindi ito namamatay. At nung binhi ang itanim mo, trigo man o ibang binhi, magiging iba ang anyo nito kapag tumubo na. Katulad ng isang halaman, kailangan mo munang mamatay ng buto para umusbong ang buhay ng isang halaman. Kapag ang binhi ay tinanim mo, tutubo mula dito ang isang halaman na ibang-iba ang hitsura kaysa dati. Okay? So dito, alam mo yon, ginamit ni Pablo yung isang butil na pag namatay, magkakaroon ng panibagong buhay na mas maganda, mas may forma, at mas kaaya-aya sa paningin. Nung nag-aaral po ako, sino po makaka-relate dito? Ano yata to? Kindergarten? 10 years ago? Plus 20, plus 30. Ayan. Di ba? Pinagtanim kami ng munggo. Tapos may stages yan, di ba? Day 1, day 2, titingnan mo siya. Tapos hanggang dumating yung day 5, tapos mag-grow. So ganun din po, di ba? Parang sabi nga dito, pag nagtanim tayo ng munggo, after 5 days, hindi naman natin pagbalik natin doon, ang laki na nung butil eh. Di ba? Mag-grow siya. So, eto rin yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na pag nabuhay tayo muli, iba na ang ating katawan. Mas kulado. Di ba? Hindi natin alam. Kasi si God lang yung nakakalam, pero pwede kang humiling. Lord, gusto ko macho. Lord, gusto ko may buhok. Di ba? Mga ganon, di ba? So, makikita natin dito na sabi, mas maganda kaysa dati. Naalala ko yung anak ko, sabi niya, Dad, magpatubo ka naman ng buhok. Ang pangit. Di ba? So, ituloy natin. Ayan. So, sabi dito, ang Diyos ang nagbigay ng anyo sa binhing iyon ayon sa kalooban niya. Dito po, sinabi ni Pablo na yung binhi, pag tumubo, ay naaayon kung paano dinisenyo ng Panginoon. At naaayon sa kanyang kalooban. Pag binalikan natin doon sa Genesis 1:11-12, sabi doon, pagkatapos, ito po yung creation. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na namumunga ng butil, ang mga punong kahoy na namumunga ng kani-kanilang uri. At iyon nga ang nangyari. Tumubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman at ang tanim na namumunga ng butil at ang punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri. Nasiyahan ang Diyos sa nakita niya. Nung nilikha ng Diyos ang halaman at punong kahoy, sinabi niya dito, nasiyahan siya. Nilikha ang halaman at punong kahoy para magbigay ng kapurihan sa ating Diyos. Sinabi din dito, ang bawat binhi ay may kanya-kanyang anyo, di ba? Ang galing lang. Pag tinignan mo, di ba? Sa dami ng punong kahoy na kinreate ni God, lahat sila unique. Magkakaibang uri, hindi magkakatulad. Di ba? How amazing is our God? Kaya niyang gumawa ng bagay na magkakaiba. So, ituloy natin. Gayun din, lahat ng katawan ay di lahat ng katawan ay pare-pareho. Iba ang katawan ng tao, ng hayop, ng ibon, ng isda. So, dito, nag-shift na si Pablo sa pag-compare ng living things. Di ba? Things na nabubuhay. Di ba? Lahat na nabubuhay, sabi dito, nabubuhay sa mundo ay magkakaiba. Example na lang po sa tao. Meron po ba ditong kambal? Taas nga po ang kamay, wala po ba? Pero meron po ba dito nakakita na ng kambal? Yung iba, hindi pa kayo nakakakita? Di ba? Pag tinignan natin yung identical twins, di ba meron silang pagkakaiba? Tama ba? Either sa kilos, sa pananamit. So, dapat hindi identical twins ang tawag sa kanila, semi-identical twins lang eh, di ba? Kasi hindi naman talaga identical. So, makikita mo doon, di ba? When God created tayo na lang, man, even though identical twins have differences. Meron silang pagkakaiba. So, pagdating sa 40, sabi dito, iba din ang anyo ng mga nasa
kalangitan at nasa lupa at ang bawat isa ay may kanya-kanyang kagandahan. Ang kagandahan ng anyo ng mga nasa kalangitan ay iba sa kagandahan ng anyo ng mga nasa lupa. Wow. So ngayon naman, non-living things. Ano ba yun? Biology, something. Di ba yung mga living things, non-living things? Ngayon, ito naman yung pinuntahan ni Pablo. Sabi na, pag hindi, sabi siguro sa mga taga-Korinto, pag naman hindi nyo pa naintindihan yung sinasabi ko, ewan ko na. Di ba? So, sino po dito yung nakaka-appreciate ng nature? Yan. Taas nga po kamay. Yan. Di ba? Nature lover. Di ba? Pero nagtatapon tayong basura. Hindi, joke lang. Di ba? Lahat tayo na-appreciate natin ng nature. Ang kagandahan ng nature. Di ba? Ang kagandahan ng langit at saka ng lupa. Kaya lang, na minsan pag titingnan natin, na-experience na ba yung para siyang dinrawing, para siyang iginuhit yung lalo na yung pagdating ng sunset. Naalala ko nung nandun kami sa El Nido, inintay namin yung sunset, sabi ko, grabe yung ganda talaga ng kalikasan. Doon mo makikita gaano ka-powerful, gaano ka-amazing si God, na sa bawat aspeto ng kalikasan, makikita mo yung kanyang kagandahan even though magkakaiba sila. So, ituloy natin sa verse 41. Bibilisan na po natin kasi baka abutin tayo ng alas 8 sa dami ng verse. Iba ang ningning ng araw sa ningning ng buwan, iba rin ang ningning ng bituin, at kahit ang bituin ay may iba't ibang ningning. Pag naririnig ko yung ningning, na-o-offend ako eh. Ba't kayo tumatawa? Na-open na nga ako, tumatawa pa kayo. Di ba? Kumbaga parang dito naman, so kidding aside, dito binanggit naman ni Pablo na ito, kasi pupunta siya sa mensahe para mas maunawaan naman ng mga taga-Korinto, ano ba yung difference ng buhay, ng physical na katawan at saka ng spiritual. Tapos na siya sa pagko-compare ng kalikasan, ng mga tao, ng mga hayop, para sa mga tao na maintindihan nila kung ano yung pinupunto ni Pablo. So puntahan natin sa verse 42. Ganyan din ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit kapag ito'y muling binuhay, hindi na ito mabubulok. Pinapaalalahanan dito ni Pablo ang mga taga-Korinto na ang buhay ay ang buhay na mayroon sila ngayon ay katawang lupa at pag tayo namatay, ito'y mabubulok. Ito ang buhay na may, di ba, lahat tayo, alam natin, meron tayong expiration date. Hindi lang pagkain yung may expiration date. Hindi nga lang nakatatak sa atin yung expiration date natin, di ba? Pero, minsan, sa ospital, di ba, meron din binibigyan ng taning ang buhay mo. Tinatatakan ka na expiration date. Minsan, na i-extend. Minsan, years. Minsan, napapaaga. Pero doon mo makikita na si God yung nagtatakda ng oras ng ating expiration date. So, sa mga topics dito sa Bible, ito yung usapin na karaniwang ayaw pag-usapan ng tao, ang kamatayan. Ang mga sagot, usually, pag pinag-usapan to, saka na lang yan. Pag tumanda na ako, pa lang ako, di ba? Ang lakas-lakas ko pa, oh. Marami pa akong plano sa buhay. Yung isa naman, direct, ayoko pang mamatay. Meron po ba ditong takot sa kamatayan? Thank you, ate, sa pagiging honest. I hope, ate, pagkatapos ng message na to, hindi mo nakakatakutan ng kamatayan. Yan, sige, tuloy po natin. Pero ang katotohanan, lahat tayo mamamatay. Tingnan nyo nga po ang inyong katabi, sabihin mo, mamamatay din tayo. Yan. Wag po, baka may magsabi, mauna ka na. Wala naman, di ba? Lahat, yun yung katotohanan. Mamamatay po tayong lahat. At darating tayo sa buhay na alam mo yun, wala ka nang magagawa. Ibibigay mo na lang talaga ang buhay mo sa ating Creator. Di ba? Sino po ditong na-encourage sa word? Ituloy natin para ma-encourage pa talaga tayo. So sabi dito, di ba, ito ang katotohanan na iniiwasan at madalas natin kinakatakutan. Pero ano ang pangako ng Diyos sa Kanyang salita? Alam mo yun, lahat po tayo, parang sa atin, ang encouragement sa atin, every time we have fear, ang encouragement sa atin, every time na meron tayong bagay na inaalala o kinakatakutan, hindi po yung sinasabi ni Kuya J. Ang encouragement po natin, makukuha po natin sa salita ng Diyos kasi iyon yung truth.
So tingnan, sabi dito, darating ang kamatayan sa atin, mabubulok ang ating lupang katawan, pero pag binuhay tayo muli, bibigyan tayo ng bagong buhay na di na kailanman mabubulok. Ano pa yung pangako niya? Ituloy natin sa verse 43 to 44. So sabi dito, kapag inilibing, ito'y walang karangalan at walang kakayanan. Ngunit kapag muling binuhay, ito ay may kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang katawang inilibing ay pisikal. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito ay spiritual na. Sapagkat kung mayroong katawang pisikal, ay mayroon din namang katawang spiritual. So dito makikita natin, pinagko-compare ni Pablo ang katawang pisikal at katawang spiritual. So ang katawang pisikal, walang karangalan at walang kakayanan. Grabe ka naman, Kuya J. May kakayanan naman ako ngayon. May karangalan naman ako ngayon. Ang sinasabi ko dito is over death. Ang katawang pisikal, puno ng sakit, puno ng pagdurusa, kahinaan, kasi ang katawang pisikal natin, nadungisan ng kasalanan. Kung titingnan natin sa Genesis, yung pagkakalikha ng ating Diyos, nagsimula kay Adan at kay Eva, maganda yung plano ng Diyos sa atin. Doon tayo mamumuhay sa Garden of Eden, i-enjoy natin ang lahat ng meron tayo doon, pero yung katawan natin was tainted with sin. Nadungisan siya ng kasalanan. At doon nagsimula ang iba't ibang pagsubok at ang iba't ibang sakit na ating nararanasan. Tama po ba? Meron po ba dito na nung tinanggap niyo si Jesus, wala na kayong problema? Sana all. Di ba? Meron po ba? Nung tinanggap niyo si Jesus, hindi na ako, ay grabe, nung tinanggap ko si Jesus, hindi na ako nagkakasakit. Kinabukasan, lagnat. Di ba? Hindi, di ba? Nung tinanggap natin si Jesus, meron po ba dito na hindi na nauubusan ng pera? Wow. Di ba? Meron po ba dito na hindi na nangangailangan? Alam niyo, sa totoo lang, nung tinanggap po si Jesus, minsan nga mas matindi pa yung pagsubok eh. Encourage po ba kayo? Minsan mas matindi pa yung pagsubok nung tinanggap po si Jesus. Pero, ang pagkakaiba, nung buhay mo nung wala si Jesus, at nung buhay mo nung tinanggap mo si Jesus, yes, dito maraming pagsubok. Pero kasama mo ang Diyos. And alam mo na yung pagsubok na pinagdadaanan mo, ito yung tutulong sa'yo na lumago ang iyong pananampalataya. Ito yung tutulong sa'yo na mag-mature ka sa iyong faith. Ito yung tutulong sa'yo na mag-mature ka sa personality mo. Diba? So, yun yung katawang pisikal. Sabi dito, samantalang ang katawang espiritual ay may kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang katawang espiritual ay panghabang buhay. At ito ay perpekto. Di ba? Sabi nga na, no man is an island. Yes. Pero after death, there is. Wala nang sakit, wala nang hirap, wala nang kahinaan. Bakit? Kasi yung bagong katawan na marireceive mo, na matatanggap mo kay Jesus, wala nang bahid ng kasalanan. It will never be tainted again of sin. Sinasabi sa mga ngaral 12:7, kung magkaganon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Ito po yung katotohanan. Na ang kamatayan, hindi po ito dulo ng ating patutunguhan. Hindi po ito end ng ating journey sa buhay. Ito po ang simula ng tunay na buhay na ipinangako ng Diyos sa mga anak niya. Ulitin ko po. Ang kamatayan ay hindi dulo ng patutunguhan natin sa buhay, ng buhay natin. Ito ay panimula ng tunay na buhay na ipinangako ng Diyos sa anak niya. Ngayon, may tanong po ako. Lahat po ba ng tao pupunta sa langit? Alam nyo, kami po sa kids, napaka-vocal po namin. Vocal. Okay? Wala akong ibang... Bumabalik, si ate tumatawa. Bumabalik, di ba, ano po namin, anong tawag, ano ba ibang salita? Yun na lang, sige, yun na lang, okay, natatanggapin ko na. Sinasabi namin sa kanila, alam niyo mga bata, whenever i-discuss namin yung what is the gospel is the good news that God became man in Jesus Christ. He lived the life we should have lived and died the
should have died in our place. 3 days later, he rose from the dead, proving that he is the Son of God, and offering the gift of salvation and forgiveness of sin to anyone who repents and believes in him. Every time nandun kami sa part na yon, directly sinasabi namin sa mga bata, sa mura nilang edad, hindi lahat pupunta sa langit. Ganun din po sa atin. Hindi lahat, pero wag naman po sana dito. Hindi lahat ng tao pupunta sa langit. That's the hard truth. Bakit? Sabi dito, sa mga anak niya. Ang ibig sabihin, pag sinabing anak niya, meron tayong relationship kay God. Yung relationship po kay God, hindi po siya, pag halimbawa, ang asawa ko, meron siyang relationship kay God, B, pag namatay ako, kakapit na lang ako sa iyo, sasama ako sa iyo papuntang langit. Hindi po ganun. Ang relationship po kay God, personal. Kung sa mga bata po, sinasabi namin to, ngayon po sasabihin namin sa inyo, hindi po lahat pupunta sa langit, maliban na lamang na meron kang relasyon kay Kristo. Ang relasyon mo kay Kristo, matatanggap mo kung aaminin mo na makasalanan ka, hihingi ka ng tawad sa iyong kasalanan, at tatanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Mamaya po dadaanan natin yun. Yun po yung hard truth. Pero alam niyo po yung maganda, yes, hindi lahat. Pero madali lang eh. Madali lang yung way. Di ba? Tatanggapin mo lang si Jesus ng buo sa iyong puso na, ikaw, Panginoon, ang aking Diyos at tagapagligtas. Magiging anak ka niya at makakasama ka niya sa langit. So tuloy po natin. So, sinasabi sa kasulatan, ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay, ngunit ang huling Adan na si Kristo ay espiritong nagbibigay buhay. Hindi ang espiritual na katawan ang nauna, kundi pisikal. At pagkatapos noon ay espiritual naman. Ang unang tao na si Adan ay mula sa lupa, nilikha mula sa alabok, ngunit ang pangalawang tao na si Kristo ay mula sa langit. Dito, ikinumpara ni Pablo ang buhay pisikal at ang buhay na panglangit. 'Di ba sa aklat ng Genesis, nung nilikha si Adan, 'di ba? Natatandaan niyo po nung paano siya nilikha? 'Di ba naghulma nung ano tawag dito? Putik. Sa mga bata wag na. 'Di ba? Naghulma siya ng putik tapos hiningahan niya, nagkaroon ng buhay si Adan. So dito pinapakita na si Adan na katulad natin, na mayroong katawang pisikal, binigyan lang tayo ng buhay ng Diyos. And we are bound to death. Mamamatay tayo. Samantalang, sabi dito, ang pangalawang Adan, na si Kristo, ay galing sa langit. Hindi siya hinulma. Hindi siya binigyan ng buhay. Bagkos, sa pamamagitan ni Kristo, nagkakaroon tayo ng bagong buhay na mai-enjoy natin even dito sa lupa. Sa pamamagitan ni Kristo, nagkaroon tayo ng tamang patutunguhan ng ating buhay. So sa mga susunod na verses sa 48 to 50, tinuloy ni Pablo yung pagkumpara ng temporal na buhay sa buhay na galing kay Jesus. Katulad ng taong mula sa alabok, ganon din naman ang katawan ng tao sa lupa. At katulad ng taong mula sa langit, ganon din ang magiging katawan ng mga taong nananampalataya sa Kanya. Kaya kung paanong ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan, na mula sa alabok, darating ang araw, ang katawan natin ay magiging katulad ng kay Kristo na mula sa langit. Nung nabubuhay pa bisan di ba magtatanong tayo, sabi doon, uy, katawan ni Kristo. Amen. Hindi. Mula sa langit. Tama? Ano yung ibig sabihin nun? Ano ba yung glimpse? Gusto ko magkaroon ng glimpse. Ano ba yung sinasabing katawan ni Kristo na magkakaroon din tayo? Doon sa John 20:26, ito yung time na nag-resurrect si Jesus Christ. Natatandaan niyo po yon? Nung namatay siya, nag-resurrect siya, tapos okay lang yan. Nung time na yon, nag-resurrect siya, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Tama po ba? Tapos yung mga alagad nila noon, nung time na yun, takot na takot kasi gusto silang patayin. Tapos sila, knowing na patay na yung kanilang tagapagligtas, wala na silang tatakbuhan. So ang ginawa nila, nagkulong sila sa isang bahay, kandado lahat.
Anong ginawa ni Jesus Christ? Nagpakita siya. Tapos sabi ni Jesus, peace be with you. Tama lang yung sinabi ni Jesus. Alam niyo kung bakit? Kasi nakakandado lahat yun. Pagpapakita ni Jesus, akala nila multo. Baka sabi, in Jesus' name. Sabi ni Jesus, yes. Di ba? Di ba? Parang dito, ito yung halimbawa ng glorified body na magkakaroon tayo. Hindi na tayo limited sa realidad ng mundo. Yung glorified body natin would be a better body. Hindi limited ng time, hindi limited ng reality ng mundo. Pero hindi naman ibig sabihin, katulad ni Kristo, na parang Diyos na rin ang katawan natin. It's just a glorified body. Wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang kasalanan. So tuloy natin. Mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin. Ang ating katawang binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang katawang ito ay nabubulok at hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Tayo po, masyado po yung pagpapahalaga natin sa ating katawan, tama? Pero tama rin naman po yun kasi sinabi rin sa Bible na, di ba, our body is the temple of God. Tama lang na pahalagahan natin ang katawan natin, di ba? Kumain tayo ng tama, matulog na maayos, magpaganda, di ba? Iba't iba, parlor, ito na naman, parang doon na naman yung punta, parlor. Kalimutan na natin yun. Kumbaga parang sa atin, pinahahalagahan natin ang ating katawan. Tama? Physical na katawan. Kasi kailangan natin yan para sa longevity ng ating buhay. Pero the point is, ganun din po ba yung pagpapahalaga natin sa ating spiritual na katawan? Na pag halimbawa, Kuya Je, upo ka dyan. Nagtabi yung aking spiritual na katawan at saka yung aking physical na katawan. Pagdating doon sa physical na katawan, laki ng katawan. Di ba? Ang lusog-lusog. Pagdating dito, di ba? Ang payat-payat. Kulang sa pagkain. Kahit pakain natin ang ating physical na katawan ng iba't ibang pagkain na gusto natin na masasarap. Minsan hindi pa nga nakakabuti, di ba? Pero dapat pinapakain din natin ang spiritual nating katawan ng dapat niya kainin, which is the Word of God. Yun yung magpapalusog at magpapatatag ng ating pananampalataya at magpapalusog ng ating spiritual na katawan. So, ituloy natin. Yan. Malapit na po. So, sa 51, sabi dito, ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyong isang lihim. Yan, atin-atin lang po ito, konti lang naman tayo. Diba? Sabi dito, hindi lahat sa atin ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan sa isang iglap. Sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, ang pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ang matay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok at tayong mga nabubuhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Narinig niyo na po ba yung rapture? Lahat po kayo alam niyo po yung ibig sabihin ng rapture? Alam niyo po yung ibig sabihin ng end times? Most of us, pag naririnig natin yung rapture, kasi alam natin mangyayari yun, sinabi sa salita ni God, di ba? Most of us, ang pagkakaintindi natin ng rapture, kaguluhan. Ito na yung katapusan ng mundo, which is totoo. Pero most of us, nami-misunderstood natin, ano ba yung ibig sabihin ng rapture? Sabi dito sa Thessalonica 4:16-17, sapagkat sa araw na yon maririnig ang pagtawag ng punong anghel at pagtunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw na utos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin, pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na yon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon impapawid. Ang tunay na patutunguhan, ang ating tunay na patutunguhan ay buhay na walang hanggan kasama ang Diyos sa langit. Pag naintindihan po natin ano yung mangyayari sa end times, hindi po tayo matatakot. Kasi sabi doon, bago mangyari ang lahat ng yan, bubuhayin ng Diyos ang mga patay na sumasampalataya sa Kanya, bibigyan ng bagong katawan. At tayong nabubuhay during that time, bibigyan tayo ng bagong katawan
Imimit natin si Christ sa alapap at makakasama natin siya habang buhay. Yun po ang ibig sabihin ng rapture, ng end times sa ating mga Kristiyano na may relasyon kay Jesus. Ngayon, kung wala kang relasyon, dapat ka talagang matakot. Pero sabi nga, hindi pa huli ang lahat. So ituloy natin sa 53 to 55. Malapit na po tayo. Sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. At kapag ang katawang ito ay nabulok at kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan ng katawang hindi na nabubulok at hindi na namamatay, matutupad ang sinasabi ng kasulatan, na lupig na ang kamatayan, ganap ang tagumpay, nasaan ka o kamatayan. Akala ni Satanas, nagtagumpay siya nung kinain ni Adan at Eva ang prutas na pinagbabawal ng Diyos. Nagkaroon ng kasalanan. Akala ni Satanas, nagtagumpay siya nung ipinako si krus, sa krus Jesus. Pero ang totoo, hindi siya nagtagumpay. Ang totoo, ang sinasabi dito, di ba sabi dito, matutupad ang sinasabi ng kasulatan, nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay, ito ang prophecy. Ito po yung, pag titingnan natin itong verse na to, babalikan natin sa Isaiah, ito po yung sinasabi. Hindi ko na lang po babanggitin, pero pag titingnan natin, parehong-pareho na yung laman ng text ng Isaiah at saka ng 1 Corinthians. Yung Isaiah, sinabi niya yon 700 years before ipanganak si Kristo. Tanong ko po sa inyo, maaasahan ba natin ang sinasabi ng salita ng Diyos? Diba? Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay totoo. Kasi nangyari siya. Kung titingnan natin, sabi nga doon, di ba, Old Testament is New Testament concealed. And New Testament is Old Testament revealed. Kung titingnan natin, yung Old Testament, lahat ng propesiya dito, natago. Pero, ibinunyag siya pagdating sa bagong tipan, sa New Testament. So dito makikita natin yung relationship between makikita natin paano nag-work si God sa Old Testament at sa New Testament. Yung fulfillment ng lahat ng prophecy sa Old Testament nangyari sa New Testament. So sa atin ganun din po. Hindi maaasahan natin ang salita ng Diyos. Pag sinabi sa iyo ng Diyos, pagpapalain kita. Pag sinabi sa iyo ng Diyos, tutulungan kitang matawid yung problema mo. Pero nandun ka sa problema. Minsan hindi mo makikita na, Lord, akala ko ba, tutulungan mo ko. Pero pinangako ng Diyos yun eh. So sa atin ganun din, panghahawakan mo siya. Na kahit na kabaliktaran yung nakikita mo ngayon, pero ipinangako sa iyo ng Diyos, panghahawakan mo siya at paniniwalaan. Kasi mangyayari siya sa tamang panahon na itinakda ng Diyos, hindi sa panahon na gusto natin. Ganon po ang pananampalataya. Ganon po ang dapat meron tayong pananampalataya kay Jesus. So dito sabi pa niya, nasaan o kamatayan ang iyong handang? Nakakatuwa lang po to, di ba? Parang challenge ni Pablo ang kamatayan, di ba? Meron pa po ba dito takot sa kamatayan? Naalala ko po nung bata ako. Hindi ko alam kung makaka-relate kayo dito. Sino po dito nakaamoy na ng mabangong bulaklak sa gabi? Meron po ganon? Na okay, di ba? Nakaamoy kayo ng mabangong bulaklak. Naglalakad kayo, ang dilim-dilim, nakaamoy kayo ng mabangong bulaklak. Ramdaman nyo? Di ba natakot? Di ba? Sabi, may patay yata. Di ba ganon? So parang sa atin kasi, nakakatuwa lang dito kasi, nung bata ako, takot na takot ako sa kamatayan. Amoy lang yun hindi mo naman nakita, amoy lang. Tapos natural lang naman na bulaklak yun na pero ganun yung thinking mo, takot ka sa kamatayan. Dito kay Pablo, challenge siya yung kamatayan, nasa yung kamandag. Di ba sabi ni Pablo, wala kang magagawa sa akin kamatayan. So ituloy po natin, patapos na pa tayo sa verse
56 to 57, may kamandag lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan at may kapangyarihan ng kasalanan sa atin dahil sa kautusan. Ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sabi nga, apart from God, we are nothing. Tama po ba? Ang Diyos, wala ang tao, mananatiling Diyos. Tama po ba? Ang tao, pag wala ang Diyos, mananatiling tao. Wala kang kakayanan, mapapahama ka. Sa totoo lang po, hindi po tayo kailangan ng Diyos. Tayo po ang may kailangan sa Kanya. Tayo po ang may kailangan ng pagliligtas. At madalas, sinasaktan pa natin siya. Pero ano yung response ni God sa atin, di ba? Minahal pa rin niya tayo kahit hindi tayo kamahal-mahal. At binigyan niya tayo ng kaligtasan, binigyan niya tayo ng joy, binigyan niya tayo ng purpose. Alam niyo po yung isang bagay na nagbibigay direksyon sa buhay ng tao? Purpose. Kasi pag ang tao walang purpose, wala kang direksyon. Wala kang walang magtutulak sa iyo to move forward sa buhay. Kasi wala kang purpose. Ang galing lang ni God, hindi lang niya tayo iniligtas, hindi lang niya tayo binigyan ng buhay na walang hanggan, na habang nandito tayo sa lupa, meron tayong purpose, which is to share the gospel to the people who are lost. To the people na dati tayong ganun. Yun po yung purpose natin. Kaya tayo nakaka-experience ng problema, kaya tayo nakaka-experience ng pagsubok, hindi para i-break tayo, para patibayin tayo, and at the same time, yung test na yon is magiging testimony sa mga tao na nakakaranas din ng ganong pagsubok. Yun po yung purpose, bakit tayo nahihirapan sa mundo. For us to share the gospel sa mga tao na ganon din ang pinagdadaanan. So ang ating tunay na patutunguhan sa buhay ay matatagpuan lamang kay Jesus. Tayo po ay may patutunguhan at darating po tayo sa oras na itinakda ng Diyos. Nakakatuwa lang po kasi dito, ang pinag-uusapan natin is bagong katawan. Kuya Jay, anong purpose? Bakit tayo binibigyan ng bagong katawan ni Jesus? Bakit tayo binibigyan ng bagong katawan ng Diyos? Sabi sa Pahayag 21:1-4, pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at bagong lupa, naglaho na ang dating langit at ang dating lupa, wala na rin ang dagat. So, sorry po sa mga mahilig maglangoy sa dagat. Kasi pagdating ng panahon, when we will be given a new body, ang tawag dito, lilikhain din po ng Diyos ang bagong lupa at ang bagong langit. Di ba ang ganda? Tapos ituloy natin, sabi dito, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal handa at gayak na gayak sa pagsalubong ng lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila, sila'y magiging mamamayan niya at siya'y makakapiling nila at magiging Diyos nila. Minsan po ang nagiging problema natin, masyado na tayo nakapokus sa mundo, na hindi natin nakikita yung kagandahan ng promises ni God, yung kagandahan ng darating sa atin. Yung point na makakasama natin si God, that would be enough. Yung point na makakasama natin ang ating pamilya, kasama si God, that would be enough. At sabi dito sa 4, ito yung word na nag-struck sa akin before, narinig ko siya sa isang pastor. Sabi dito, papahirin, Tagalog na Tagalog eh. Papahirin niya ang luha ng kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan, sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Nung first time na marinig ko yung no more tears, no more sadness, akala ko moving forward siya. Narinig ko po yata to kay Pastor George, wala naman siya dito so hindi niya may tatanggi. Isang preaching about new heaven and new earth. Wala nang tears, wala nang sorrow. Bakit? Pag titingnan po natin, yung luha ng tao, yung sakit na nararamdaman ng tao, related yan
sa naramdaman mo nung nawalan ka ng mahal sa buhay. Tama po ba? Ang doon. Kaya, mawawala na yung tears, mawawala na yung sorrow. Lahat ng nawala sa'yo, na mahal mo sa buhay, ibabalik ni God. Diba how amazing? Nung narinig ko yun, sabi ko, Lord, grabe ka. Akala ko, moving forward, hindi na ako makakaramdam ng pag-iyak, hindi na ako makakaramdam ng kalungkutan. Iyon pala, ibabalik lahat ng nawala sa atin. And that's for us to wait. That's for us to be excited na, Lord, in your perfect time, makakasama ko ang lahat ng nawala sa akin. Ma-enjoy ko uli ang presensya nila. Kasama ka. May nadagdag pa. Sa pagtatapos po ng ating series na Final Say, nawa po ay ang baunin nating salita, yung pangako ng Diyos sa kanyang salita, sa Romans 3:23. Sabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa mapamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang hinihanda po ng Diyos na ating patutunguhan ay buhay na wala ng pangil at kamandag ang kasalanan. Wala ng buhay na malaya na sa kahihiyan, buhay na wala ng pag-aalala, puno ng pag-ibig, kaligayahan, at wala ng gulo. Buhay na tapos na ang pasakit at pahirap. Buhay na napagtagumpayan na ang kamatayan. Pero ito po ang challenge ko sa inyo ngayon. Ito po ang tanong ko sa inyo ngayon. Kumusta po ang inyong relasyon sa Diyos? Tulad po ng binanggit ko kanina, sabi ko po, yes, maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. Maganda ang pupuntahan natin. Pero kung wala po tayong relasyon sa Diyos, hindi po tayo makakarating papunta doon. Kasi ang makakarating lang po doon ay ang kinikilala niyang anak. Ang kinikilala niyang may relasyon sa Kanya. And for us to have a relationship kay God, sabi ko nga po, kailangan nating aminin sa ating sarili na tayo ay may kasalanan, makasalanan at wala tayong magagawa upang iligtas ang ating buhay. Ang tanging daan lang para mapunta tayo sa langit ay relasyon sa ating Diyos. At ito po ay kailangan nating ipanalangin mula sa ating mga puso. Pwede po bang pumikit ang lahat? Kung ikaw ay hindi ka pa sigurado sa iyong relasyon kay Jesus, minsan kini-question mo, Lord, may relasyon ba ako sa iyo? Lord, anak mo ba talaga ako? Sabi sa salita ng Diyos, if you utter in your mouth and believe in your heart that Jesus is Lord, you will be saved. Kung ikaw to, maaari po bang sumunod kayo sa panalangin? Panginoong Jesus, salamat sa buhay na ibinigay mo para sa amin, para maligtas kami sa aming mga kasalanan. Salamat sa pag-ibig na ibinigay mo sa akin, na kahit hindi ako karapat-dapat, ibinigay mo pa rin ang pag-ibig na ito. Panginoon, humihingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Inaamin ko, Panginoon, na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili at Ikaw lamang ang makapagliligtas sa akin. Mula sa araw na ito, Panginoon, tinatanggap kita, King Diyos at tagapagligtas. At mula sa araw na to, umuhay ako, tulungan mo akong mamuhay nang naaayon sa kalooban mo bilang anak mo. Salamat sa assurance ng buhay na walang hanggan
natanggap ko ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Let me pray for you. Lord, I pray for those people, Lord, na nandito, God, that, Lord, you are touching their heart, Lord. You are showing them your love to them, Panginoon. Pinapakita mo, Panginoon, na mahal mo sila, na, Lord, yung pagkakapunta nila dito, Lord, hindi aksidente. Bagkus, Panginoon, ito po ay itinakda nyo para marinig nila ang inyong salita, para tanggapin kayo bilang Diyos sa tagapagligtas. Lord, ang dalangin ko, samahan nyo sila, Panginoon. Gabayan nyo sila. Tulungan nyo sila, Panginoon. Palakasin nyo sila, Lord God. At bigyan nyo sila ng purpose, Panginoon. Bigyan nyo sila ng tapang, Panginoon, na yung kaligtasan na natanggap nila ngayon, Panginoon, ay maibahabahagi nila, Lord God, sa mga taong nangangailangan din po nito, Lord. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ito po sa huli, sa lahat na ito, na sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto at sa lahat na sinasabi ni Pablo sa atin ngayon, ano po yung dapat nating response? Sabi sa 58, and we will end here. Let me call on the worship team. Pasensya na po, nag-extend tayo, pero alam ko po na kailangan yung marinig to eh. Sabi dito, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Maging masigasig kayo sa paggawa para sa gawaing ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon sapagkat alam niyo sabi doon, magpakatatag kayo. Paano tayo magiging matatag? Hindi tayo magiging matatag sa ating pananampalataya kung hindi natin nauunawaan kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. Tatatag tayo kung makikilala natin lubos-lubos, araw-araw ang Diyos, kung sino siya. Kung ang pagkakakilala mo lang sa Diyos, Diyos ka. Paglapit mo sa Diyos, Lord. Pero kung ang pagkakakilala mo sa Diyos, sa Ama, lalapit ka sa Kanya na buong-buong puso ang ibibigay mo. Kung ang pagkakakilala mo sa Diyos, nagliligtas ka. Kung ang pagkakakilala mo sa Diyos, Lord, maaasahan kita sa lahat ng aking buhay, ganun din ikaw mamumuhay. Kaya ang sinasabi dito, magpakatatag tayo. And for us na maging matatag, kailangan nating basahin ang Kanyang salita. Maging masigasig sa paggawa ng gawaing ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Hindi po lahat sa atin dito will be preacher. Hindi po lahat sa atin dito will be working, magbo-volunteer sa ushering, sa kids, at saan man. Ang sinasabi po dito, sa gawaing ipinagkatiwala sa atin ni Jesus. Just as God created us unique, may kanya-kanya rin po pinagagawa sa atin ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi kayo nagsaserve sa church, wala na kayong ginagawa para sa gawain ng Diyos. Yung workplace mo, yung family mo, yung kaibigan mo, yan yung battlefield mo. Ang sinasabi ni God na magpakasigasig. Share mo yung salita niya. Ibahagi mo sa mga tao. Hindi ikaw ang magpapalago. Hindi ikaw ang magpapatubo ng buto na matatanim sa puso niya. Ang kailangan mo lang gawin, itanim. Period. Si God ang bahalang magpalago nun. Bakit? Sapagkat hindi sasayang ang paghihirap sa Kanya. Ang pagkabuhay ni Jesus ang nagbigay katiyakan na magkaroon tayo ng bagong katawan at kasiguraduhan sa ating patutunguhang buhay na walang hanggan kasama siya. Ito rin ang tutulong sa atin na mamuhay ng naaayon sa kalooban niya habang nandito pa tayo sa lupa.